Okay, magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang diretsahang pagbulgar, pagsupalpal ni Senator Bato tungkol sa utak ng People's Initiative. Kasi nagde-deny ang kampo ng Kamara na wala daw. Walang kinalaman ang leadership ng Kamara tungkol sa People's Initiative. Isa na yan si Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo na walang kinalaman ang Speaker of the House. Ito naman ang pahayag ni Senator Bato. Hindi na siya timpi. Basahin ko yung kanyang statement. Pinost ito ng SMNI o DZAR. Sabi ni Senator Bato, hindi naman tayo ipinanganak kahapon. Okay? Very clear naman yung sinasabi ng mga kaibigan nating congressman na may instruction sa kanila talaga. So may nag-utos. O sinong nag-utos? Wala nga naman na si Senate President Miguel Zubiri. Wala nga naman na taga-ibang taga-judiciary o taga-ano. So may nagutos sa mga congressmen. Ito pa. Sabi nga, in fact, ang instruction sa kanila was not only 3% ang kukunin nilang signatures. Minimum daw 20% at wala silang magawa kundi sumunod lang daw. So ito yung exact statement ng kaibigang kongresista ni Senator Bato. Pasensya na po, just following orders. Yun. So may nag-utos. So, kaya medyo paso o medyo hindi na kapanipaniwala yung sabi ni Congressman Tulfo na walang kinalaman ang House leadership sa pagpapaperma. Hindi na People's Initiative kundi bribe initiative. Maraming sino bang nagsabi ng bribe initiative? Si Senator Pimentel ata. Okay. Si BP Sara naman hindi na rin kapag timpi nagsalita na rin. Nag-issue siya ng official statement tungkol niyan. Posted in social media. I-summarize ko lang yung sabi niya. Yung pera kapalit ng perma ay nangyayari araw-araw dito sa Davao at ibang panig ng bansa. Okay, ako, nakakatanggap ko madalas ng messages, tawag, tungkol sa pagpapapirma sa buong bansa. Sabi ni BP Sara, ito daw ay reflection, sumasalamin sa ginagawa ng mga politiko na every time na magkaroon ng election, vote buying. So, although ito hindi boto, but perma to amend the Constitution at binabayaran, ang karamihan bayad is 100 pesos per signature. So, sumasalamin sa ginagawa ng mga politiko. Sabi niya, ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng mga tao. Kasi ang tao, hirap na hirap, nasa liblib na lugar, nako, yung 100 pesos, ang laking bagay na yun. Tatanggapin niya, sige na, perma na ako. Hindi naiintindihan kung ano yung pagperma. So, sabi pa ni BP Sara, ito po ay palatanda ng kulang ng pagrespeto sa karapatan ng tao na mamili kung ano yung magandang gagawin. Kasi marami ang nagsasabi sa akin na pumipirma lang dahil natakot. Ayaw nilang mawala o parang pag-initan. Kasi nung una, pinadaan sa mga mayors o congressmen, tinasking mga mayors and barangay officials. So, nung nabuking na, medyo naglaylo, sabi ni Senator Amy, ang next modus operandi, mga DPWH contractors naman ang pinapaperma.
pag ang isang contractor hindi makaproduce ng minimum of 20,000 signatures, hindi siya makakakuha ng kontrata. Yun po ang revelation ni Senator Amy. Kaya isa rin itong si Senator Amy na talagang pumapalag sa gawain ito. So, sabi pa ni BP Sara, ito ay pagyapak, pagtamay sa Bisaya, panamay-namay sa dignidad ng isang tao. At ito rin ay sumasalamin ng mga kulang ng lack of concern ng mga politiko sa talagang tunay na kalagayan ng taong bayan. Okay? So ito, nag-remind si BP Sara na sa mga tao na yung pagpirma ninyo, doon nakatanggap na kayo ng 100, kailang may consequences yan. Hindi nyo pa makita ngayon, kailang pagdating ng panahon, perma kayo ng perma, mas lalong malagay tayo sa kahirapan. Kasi ang purpose ng pagpapapirma, hindi naman talaga yung para iangat ang kabuhayan ng Pilipino, kundi political agenda ang gusto mayroong iba dyan na gustong maghawak ng kapangyarihan ng matagal, kaya ginagawa itong perma. Okay? So yon, nag-remind ng BP Sara, tapos nabanggit niya as Mindanaoan, nababahala siya sa travel advisory ng Canada na pinagbabawalan ng Canada ang kanilang citizens na mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil sa karahasan, krimen, mga sagupaan. Na sabi ni BP Sara, baka ito sumasalamin lang sa greater pangamba, greater mangyayari na dahil sa ginagawang ito na pagpapapirma ay lalong magkakagulo ang bansa. So, ang kanyang panawagan sa mga leaders ng ating bansa is unahin ang kapakanan ng mamamayan. Dapat. Kasi ang kawawa ang mamamayang Pilipino. So, yun nga, ang parang sinisisi nila yung 1987 Constitution daw, kaya parang ibasura, etsapuera ang 1987. Ito although hindi perfect yung 1987 Constitution, at least tumagal ng mga ilang taon na. 87, mag 40 years na, tumagal. May i-amend yung economic provisions. Yun na yung ginagawa ngayon ng Kasi salamat at nagkaroon na ng dialogue ang Pangulo at ang House and Senate leadership. Sana sundin na nila ang guidance ng Pangulo na huwag nang ituloy yung charter change, yung pagpapapirma, kasi divisive. Mahahati-hati ang taong bayan pag itutuloy ang People's Initiative na ito. At kung gusto ng mga mambabatas na i-amend ang Constitution, doon sila mag-focus sa economic provisions. Ano yan? Yung land ownership, about educational system. Actually, mayroon na yan yung Public Services Act, panahon ni PRRD. That's part of amending the Constitution. Kailang dinaan na lang sa batas. Ang problema, yung batas na yon i-question sa Supreme Court. So alanganin pa rin ang mga investors, kahit may batas na yon na mag-invest sa Pilipinas, baka i-declare ng Supreme Court na unconstitutional, sayang ang puhunan ng mga foreigners. Kasi we are attracting foreigners na talagang mag-invest sa bansa basta matanggal ang mga restrictive economic provisions. So, sana ito na ang itutuloy. Pabor ako sa charter change. Basta ang i-focus yung economic provisions para naman pag matanggal na yung
masamang economic provisions is mas madami ang mag-invest ng mga foreigners sa bansa, mas dadami ang trabaho at magkakaroon ng lalago ang ating ekonomiya. So, yung mga kababayan nating OFWs, kung marami ng investors, marami ng trabaho, may option na sila na dito na lang, babalik na sa Pinas para dito na magtrabaho dahil sa more job opportunities at makapiling na ang kanilang mga pamilya. So, sana tigil na itong People's Initiative na ito.